Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Lahat posible. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba
ay pusong basa. Nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka.
your kingdom. Open the heavens, pour out the Spirit. Jesus, Spirit, fill. Yes, Jesus, Spirit, fill. God is here, God is here, God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit, let's testify the goodness of God in our lives. Come on. Go on, sing. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. My praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life. This grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Come
the praises of the Spirit, Son, and Father. Our God will finish what He started. Yeah, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Come on, let's sing this. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Hallelujah. Sa pong pinagpalang umaga po sa bawat isa at welcome po sa atin pong Sunday Worship Celebration Bahay Pagsamba. Kamusta po kayo lahat mga kapatid? Welcome po sa gawain ng Panginoon ngayong araw ng linggo. Araw po ng pagsamba, araw ng Panginoon. Magandang umaga po sa lahat po ng mga maagang nag-tune in po sa ating live broadcast. Sa mga kapatid natin na naririto na po at kakapasok lamang po, magandang umaga po sa ating lahat. At welcome po sa gawain ng Panginoon. Ngayon po, kahit saan man tayo naroroon,
abot po tayo ng ating live broadcast. Hanggang syempre may internet, maaabot po ang ating live broadcast, makakapag-worship ka sa pamagitan ng ating online live streaming. Tayo po yung napapanood, hindi lamang po sa ating official FB page, tayo rin po yung napapanood sa ating official YouTube channel, His Presence Church Cavite and Batangas. Huwag kakalimutan mga kapatid, i-like at i-follow ang ating official FB page at huwag kalimutan ding i-share ang ating pong live broadcast ngayong pong umaga. Share sa pamagitan po ng pag-click po na dyan sa may bandang baba po sa may tabi na po sa kaliwa ng bandang comment section at pwede nyo po i-click yan at i-share po sa inyo po mga loved ones, sa inyo mga kaibigan, katrabaho, kakilala, kapitbahay, mga kaibigan sa inyong Facebook. Malayang-malaya po kayo ibahagi po ito sa ating mga mahal sa buhay. Ganun din mga kapatid, huwag kakalimutang bisitahin din po at sa mga nais pong panoorin ang ating live broadcast, hindi lang po sa FB napapanood ulit ang ating pong live broadcast, pwede nyo pong mapanood sa ating YouTube channel, no po, ang ating YouTube premiere. Sa mga sandali pong ito, kasabay pong umeere ng ating pong live streaming sa YouTube ngayon pong mga sandaling ito. Magandang umaga po sa ating lahat. October 15, 2023, ikatlong linggo sa buwan ng Oktubre. Kaya sama-sama po tayo mga kapatid magpasalamat sa Panginoon sa kanyang walang sawang kabutihan, pagpapala at biyaya na lagi niyo pong ipinagkakaloob sa atin. Bago po tayo magpatuloy sa ating series sa Book of Genesis, at sa buhay po ng lingkod niyang si Abraham, nais ko pong batiin ang lahat ng magandang umaga po. Pinagpalang umaga sa lahat po ng mga kapatid natin sa Cavite, Batangas, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at sa iba't ibang sulok ng mundo na napapanood at na nararating po ng ating live broadcast. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagtutok sa atin dito po sa gawain ng Panginoon. Every Wednesday, every Friday, and Sunday ay lagi po kayong nakasuporta sa gawain ng Panginoon. Kaya maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat! At ganun din po mga kapatid, nais natin batiin yung mga ngayon palang nakatune in po sa ating live broadcast. Magandang umaga po. Tayo po yung mananalangin sandali at bago natin simulan po ang mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito. Let us all pray and ask the Holy Spirit to move, to give us wisdom, knowledge, and understanding, lalo na sa tatanggapin po natin na salita ng Diyos. Let us all pray and let's give all the praises and worship and thanksgiving sa ating Panginoon sa umagang ito. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming pasasalamat sa panibagong buhay, panibagong kalakasan na iyo pong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon muli, aming Ama, na kami po ay makasama sa gawain ng pananambahan. Kahit po kami ay nasa online, mapa face-to-face, mapa iba't ibang bansa ay naaabot po ng live broadcast sa mga cellphone, sa mga desktop computer. Maraming salamat Panginoon. Sa lahat ng platform ay nabibigyan mo ng pagkakataon na kaming lahat ay talagang makapakinig sa iyo at marinig po ang mensahe ng iyong mga salita. We thank you Lord for this wonderful day na ipinagkaloob mo sa amin. At excited kami sa panibagong linggo na darating na ito, na alam namin Panginoon, kasama namin kayo sa aming lakbayin, sa aming mga dadaan ng mga pagsubok, ay alam namin Panginoon, hindi pa man ito dumarating, ay kasama namin kayo Panginoon na sa pagtatagumpay sa lahat ng ito. Tulungan mo kami, aming Ama, na maging fully surrendered sa iyo, aming banal na spirito, sa lahat ng bagay sa aming buhay, lalong-lalo ng aming mga puso sa paglapit sa iyo. Ikaw, Lord, ang nakakabatid, nakakaalam ng lahat ng bagay sa aming mga puso at buhay. Kayo po ang nakakakilala sa amin ng higit
nakakasiyasat ng tunay na laman ng aming mga puso't motibo ng aming mga buhay, ng aming mga isipan. Kaya Lord, muli, sa iyo po kami nagpapakababa. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Hiningi po namin ito ng pagpapatawad mula sa iyo sa gitna ng mga pagkukulang at mga pagkakamali at mga kahinaan namin, Panginoon, na madalas, Panginoon, we always rely on ourselves, Lord God, on our own understanding instead of relying on you, O God. Tulungan mo kami na sa oras na ito ay patuloy naming maranasan ang iyong pong pagtuturo, paggabay sa amin at paggagabay sa amin sa pagtalikod sa mga kasalanang ito. At alam namin, Panginoon, laging bukas ang iyong pong mga kamay, Panginoon, para kami paranas sa amin ang habag, ang iyong awa, ang iyong biyaya. Kaya Lord, sa umagang ito, samahan mo kami, gabayan niyo po kami, at patuloy, Lord, na ikaw po ang siyang mangusap sa aming mga puso sa pamagitan po ng iyo pong mga salita. Pangunahan niyo po ang inyong lingkod. Be our pastor, be our mentor, be our speaker this morning, Lord God, sa pamagitan po ng live broadcast. We will enjoy your presence, our dear Holy Spirit. We will enjoy the blessing of your word. We will enjoy your power, your anointing, Lord, that you will that we will experience, Lord God, sa iyo. Maraming salamat as we come to you, Lord God. Patuloy na bakuran mo ng iyong proteksyon, ng iyong banal na dugo, ang buhay ng bawat isa, lalo ng aming mga mahal sa buhay, na patuloy, Lord, na ang mensaheng ito ay patuloy na magbigay ng lakas, tibay ng loob, inspirasyon sa amin, na mas lalo kaming lumapit, magtiwala sa iyo pong mga salita at manampalataya at magtiwala sa iyo, Panginoon, sa lahat ng bagay sa aming buhay. Muli, Panginoon, maraming salamat. Truly, it's a great honor and privilege, Lord God, to serve you, to be used by you, O God. Kaya sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Maraming salamat po. Yan po ang aming samo at dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at amen. Okay, magandang umaga pong muli sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid nating nakatutok po sa ating live broadcast. Huwag kakalimutan pong i-share ang ating live broadcast ngayong pong umagang ito. Ganon din mga kapatid sa lahat ng kapatid natin na mga hindi pa po nakakapag-follow, nakakapag-like ng ating pong official FB page. Ganon din, hindi pa nakakapag-subscribe sa atin pong YouTube channel ay please click subscribe button. Tapos i-hit ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga bagong videos. Tayo po ay magpapatuloy ng ating series patungkol sa Book of Genesis na ating tinalakay sa mga nakaraang linggo. Tayo po ay nagpapatuloy sa Abraham series mula Genesis 12 to 25 at tayo po ay nasa ikatlong bahagi po ng Genesis chapter 14 at ating pong hinihimay-himay ang buhay ng lingkod ng Diyos sa si Abraham. Marami tayong matututunan sa buhay niya at sa mga taong nakapaligid sa kanya kung paano po ang Diyos ay kumilos sa kanyang buhay. We talk about the first part po, yung about the conflict between Lot and actually hindi lang si Lot, pati yung mga tauhan niya, at sa conflict between Abraham and the herdsman. Ayan. Mga tauhan. Ayan, pinakamaganda. Binalik sa mga tauhan. So, napag-usapan din po natin on second part kung papaano ipinakita ni Abraham ang kanyang pagmamahal, hindi lang po sa Panginoon, kundi pati sa kanyang pamangkin na si Lot, nang iligtas niya po si Lot sa kapahamakan. At ngayon po sa pangatlong bahagi ay atin po pag-uusapan ang tinatawag na priestly king. Kung kayo po ay nakasubaybay sa ating series,
mapapansin natin, 'di ba, nagsimula sa conflict, pagkatapos iniligtas ni Abraham si Lot, kasama ang kanyang pamilya, naibalik sa kanya ang lahat ng kanyang mga ari-arian na nasamsam ng kaaway na si Haring Kedorlaomer. So kung titingnan natin, tapos na ang kwento. 'Di ba? Sa verse 16 pa lang nang nailigtas ni Abraham si Lot, no po, doon sa Valley of Siddim. Happy ending na eh. Naibalik na sa kanyang lahat, no? Pero itong huling bahagi ng Genesis 14:17 to 24 ay mapapansin natin at makikita natin ang dalawang hari na na-meet ni Abram. Meron pong na-meet si Abram na dalawang hari. Dalawang haring magkaibang-magkaiba ang trato sa lingkod ng Diyos sa si Abram. At magkaiba rin ang responses ni Abram sa kanila. Okay? So, yung unang hari ay basahin natin sa verse 17. Nang umuwi na si Abram, matapos silang talunin si Kedorlaomer at ang mga kasama niyang hari, sinalubong siya ng hari ng Sodom sa lambak ng Save, na tinatawag din na lambak ng hari. So sa puntong ito mga kapatid, actually dalawang hari, magkaiba, no, ang trato kay Abram. Magkaiba rin ang response ni Abram sa kanila. So unang lumapit po ay ang hari ng Sodom, no? Sinalubong po siya ng hari ng Sodom sa lambak ng Save na tinatawag din na lambak ng hari. So makikita natin mamaya, tingnan natin kung ano ang sinabi niya dito kay Abram, at sa puntong ito ay medyo tahimik pa, no? Tahimik pa. Yung isa namang hari, makikita natin, sinalubong din siya ni Haring Melchizedek. Tahimik pa eh, kasi sa first verse na 17, wala pa siya, sinalubong lang. Dito sa verse 18, may sumalubong pang isa, si Haring Melchizedek. Si Haring Melchizedek ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos, may dala po siya, si Melchizedek, na pagkain at inumin. So, pansinin natin yung difference. Yung hari ng Sodom, no po, na sumalubong, sa lubong lang. Etong Haring Melchizedek, kakaiba eh. May dala yung Haring Melchizedek ng pagkain at inumin nang salubungin niya si Abram. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, magugulat tayo, yung hari ng Sodom ay naririnig na natin sa mga nakalipas na mensahe, no? Bahagi po siya na tinatawag na Eastern Kings, no po, ang hari ng Sodom. Kasaat dito po na natili si Lot, no po. At makikita po natin yung isang hari, si Haring Melchizedek, ay hari ng Salem na parang out of nowhere ay biglang lumabas sa kwento. Na parang wala naman siya sa kwento sa mga nakalipas na panahon, pero makikita natin, bigla siyang lumabas. Out of nowhere, lumabas po sa kwento. At napaka-misteryoso ng karakter ni Haring Melchizedek. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay King of Righteous. Ayon po sa Hebrews chapter 7 verse 2. Ito namang itong King of Sodom ay tinaguri ang King of Wickedness. So magkaiba po sila. Ang hari ng Sodom tinaguri ang King of Wickedness. Si Haring Melchizedek naman ay tinaguri ang bagamat napaka-misteryoso ng karakter, ang sabi po ng Bible ay siya'y tinaguri ang King of Righteousness na ayon sa sinasabi ng Hebrews 7:2. Ito namang si King Sodom na King of Wickedness ay binanggit sa Genesis 13:13. So mga kapatid, kung mapapansin natin, maganda ang pakikitungo ni Melchizedek kay Abram. Kasi binigyan siya ng pagkain, ng inumin, no? Kapag po nagdadala ang hari sa isang tao, no po, ay ibig sabihin nagpapakita po ito ng sign of peace, no po. So, ang pagbibigay ng tinapay, ang pagbibigay ng alak is a sign of peace, no po, na tinatawag nating Salem or Shalom, no? It's a sign of peace. Shalom means peace, no? Fellowship.
and friendship. So bukod doon, hindi lang po siya hari, kundi siya din po ay priest of God Most High. Ayan po, sabi po hindi lang siya hari ng Salem, pari din po siya ng kataas-taasang Diyos. Okay? Dalawa po yung description sa kanya. So kung paano nangyaring siya ay hari at paano nangyaring siya ay pari, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Okay? At kung paanong nakilala din niya ang Diyos ni Abraham, hindi rin po natin alam. Ang mahalaga ay nagpapakilala po siya sa salita ng Diyos na siya po ay hari at isang pari ng kataas-taasang Diyos. Okay? Nagpapakilala siya dito sa salita ng Diyos at itinukoy po dito ng author ng Genesis na kung saan na siya po ay isang pari as God Most High or El Elyon. Okay? So sa dinami-dami ng haring binanggit dito sa kwento, ang Diyos ang bida sa lahat. Amen? Siyempre, ang Diyos ang bida. Kasi ang Diyos ang pinakamataas sa lahat ng hari. Amen. So siya ang hari ng mga hari. At itong sinabi ni Melchizedek kay Abram ay affirmation ng blessing ng Diyos sa kanya. Tingnan po natin yung verse 19. Binasbasan niya si Abram, binasbasan ni Hari Melchizedek si Abram at sinabing, naway pagpalaing ka, Abram, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at mundo. Verse 20, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo. Pagkatapos ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Okay? So, isa po itong blessing, itong pagbe-bless o pananalangin ng pagpapala para kay Abram. Ang tawag po dito ay isa itong beraka. Blessed be or praise be. Papuri at parangal sa pambihirang accomplishment na nagawa ni Abram. But this is not meant to point sa sarili niya o sa resources na meron siya o sa training na meron ng mga tauhan niya o sa mga strategic leadership na ginamit po ni Abraham. Ginagamit yun lahat ng Diyos, lahat ng mga possibility na meron si Abraham is because God wants to accomplish His redemptive purpose. No? And for sure, ultimately, ang gusto ng Diyos, hindi si Abraham ang mapapurihan. Kundi walang iba, kundi ang kataas-taasang Diyos. Kaya ang sabi po ni Haring Melchizedek, pagpalaing ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos. Dahil sa lahat ng na-accomplish ni Abraham, ay hindi dahil sa husay niya at galing, kundi lahat po ito is because of God. No? All credit belongs to God. Ang pagpapala na meron si Abraham ay galing sa Diyos, galing sa God Most High. On verse 20, ganun muli ang sinabi, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo. Ibig sabihin, mga kapatid, malinaw na malinaw, lahat ng ito'y galing sa Diyos at dapat marapat na ibalik ang lahat ng papuri sa Diyos. Nakukuha niyo po ang ibig sabihin? Nakukuha ba? Malinaw po ba? Ibig sabihin ni Hari Melchizedek na siya ang dapat purihin. Blessed be the God Most High. Purihin ang kataas-taasang Diyos. Yan ang pangalan niya, no? The God Most High, no? Ibig sabihin, possessor of, sino ba yung God Most High? Siya po ay possessor of heaven and earth. Siya ang nagmamay-ari. Yung kataas-asang Diyos na sinasabi ni Hari Melchizedek, siyang may likha, siyang may-ari, siya ang may hawak,
Siya ang namamahala. Siya ang pinakamataas na otoridad. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang tunay na tinatawag nating King of Kings. No? So anong laban nitong mga haring ito kay Abraham kung ang God Most High, kung ang Diyos na kataas-taasan ang kakampi niya? Amen. So kahit pagsama-samahin pa ng apat na Canaanite kings at 5 Eastern kings na nakipaglaban sa isa't isa, kahit pagsama-samahin pa ang resources nila, take note, ang ilan lang tauhan meron si Abraham? 318. Pero bakit ang tingin nila ay mas liyamado sila kaysa kay Abraham? Kukunti lang kay Abraham eh. Ang hindi nila alam, merong warrior king at merong may warrior king. Ano yung sumunod doon? Warrior king and nalimutan ko tuloy yun. Warrior king at ano yun? Nalimutan ko yung isang binanggit doon na title natin eh. Warrior King at King, 'di ba? King and Warrior King. Ayoko, basta yun, mga kapatid. So makikita natin sa puntong ito, nalimutan ko lang, alam niyo naman mga Pastor Marvin. Ayan. So makikita natin sa puntong ito, napakalinaw ng ipinapaunawa sa atin ng Panginoon. So siya ang totoong king. Siya ang King of all kings. So anong laban nitong mga haring na ito kay Abraham kung ang Diyos ang kakampi mo? Ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa kanya ng tagumpay sa kanyang kalaban at sa mga kaaway nito. 'Di ba? Who has delivered your enemies into your hand? So ano kinakatakot ng Israel laban sa kanilang kaaway? If God Most High, the Creator of heaven and earth, ay nasa panig nila at nakikipaglaban para sa kanila, hindi ba't yan ang nakitang tagumpay ng lahat during the time sa Exodus? Kaya sa panahon natin ngayon, sa nangyayaring gera sa Israel, makikita po natin mga kapatid, hindi po basta-basta ang laban na ito. Because ang kakampi ng bayan ng Diyos ay walang iba kundi ang hari ng lahat ng hari, ang kataas-taasang Diyos na nagbibigay sa kanila ng tagumpay. So nakita rin natin yan sa Exodus 15:2-3 na kung saan ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. He has triumphed gloriously. The Lord is a man of war. The Lord is His name. The Lord is His name. Ito ang kasaysayan ng Israel na paulit-ulit na inililigtas ng Diyos at binibigyan niya ng assurance na I will fight for you. Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon, ako ang makakalaban nila, hindi ikaw. No? So to give them confidence na makipaglaban sa labanan, itinalaga ng Diyos sa kanila, no? Tulad ng sabi ni Jonathan sa assistant niya. Ano sabi niya sa 1 Samuel 14:6? That it may be that the Lord will work for us. Na ang Diyos po ang kikilos sa atin. For nothing can hinder God from saving by many or by few. Wala makakapigil sa Diyos. Wala makakahadlang sa Diyos na iligtas ang kukonti at ang marami. So itong nangyari sa Exodus sa 1 Samuel 14:6 na sinasabi po ni Jonathan, makikita natin, this story is an encouragement to every one of us. But more than just an encouragement, mga kapatid, itong story na ito will also anticipates kung sino ang ipapadala ng Diyos na eventually nadudurog sa ulo ng ahas at mag-a-accomplish ng victory for God's people. Okay? So, ipinakita po sa atin, in response sa blessing ni Melchizedek kay Abraham, no po, isa pa ho sa makikita nating ginawa ni Melchizedek ay sa dulo po ng yung sumunod po na mga talata. Pagkatapos ibinigay ni Abraham kay Melchizedek, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi
ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. So, ang tinatawag po natin itong ikasampung bahagi, mas kilala po natin sa salitang tithes o ikapu. Okay? So, maybe may kinalaman sa tithing sa Old Testament law, pero hindi prescription na ganun din ngayon. Though giving a tithe is a good practice, but that's not the point here sa story na ito. Ang ginawa ni Abraham ay pagkilala sa lingkod ng Diyos na si Melchizedek at sa haring ito na kung saan ang pagkilala ni Abraham kay Melchizedek ay nakahihigit kay Abraham. Ang tunay nga na ang Biblia, sinasabi po ng Bible, no, na ang Biblia ang nagtuturo na si Melchizedek ay isang larawan o type of someone greater who is to come. Na siyang kailangan ng lahi ni Abraham. Not just a king, no, but a priestly king. Ibig sabihin, malinaw na malinaw po mga kapatid, na ulitin ko po na ang tunay na sinasabi ng Bible, ang tinuturo ng Bible, na si Haring Melchizedek, na siyang larawan o type, no, bahagi ng isang napakaganda na mangyayari. Napakagandang darating na siyang kailangan ng lahi ni Abraham. Kailangan ng lahi ni Abraham ang susunod na darating. Not just a king, but a priestly king. Yan ang sabi po ng Bible. So ito po yung ina-anticipate ni King David sa Psalm 110. Sinabi ni Yahweh, sabi ni King David po doon, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, no, referring to the Messianic King, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan ko mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Then, si Yahweh ay may pangako, sinumpa ang pangako, at ang kanyang sinabi sa verse 4, na kung saan ang kanyang sinabi, hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So, hindi lang hari ang Mesaya na darating, but a priestly king. Ibig sabihin, sino yun? Sino yun na darating? Sabi po sa Psalm 110 verse 4, nagko-quote lang po ako para mas lalo nyo pong makuha, na kung saan, kinote din po sa Hebrews 5:6, Hebrews 7:17, Hebrews 7:21, na kung saan ang pinatutungkulan po na darating na Messiah, na priestly king, no, natatayong pari at hari sa atin sa lahi ni Abraham ay walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus ang naging pinakapunong pari, ano po, na kung saan magpakailanman siya ang talagang tunay na pinakapunong pari, no? At ayon sa pagkapari ni Melchizedek, pinakita po yan sa atin sa Bible para maintindihan natin siya ang high priest, no? The high priest. So, ipinapakita lang kung bakit nagbigay ng ikasampung bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan si Abraham kay Melchizedek. Dahil ipinapakita kung gaano kataas ang pagtingin ni Abraham, no, sa Panginoon. So, pero dapat silang ituro, no, dapat silang ituro kay Jesus na kung saan si Jesus ay higit na mas dakila kay Abraham. Yan po ang sabi ng John 8:53. Ang sabi niya, before Abraham was I am. So, tulad ng pangalan ni Melchizedek, nagbigay lang po ako ng konting background na kung saan, tulad ng pangalan ni Melchizedek, si Jesus is King of Righteousness. Di ba kanina si Melchizedek ay King of Righteousness, na kung saan itinutukoy mga kapatid na itong lingkod lingkod ng Diyos na ito, ang hari at pari pa siya, ipinapakita na siya ang accomplishment na pwedeng kasakatuparan ng lahat ng ito. So,
Sabi niya, before Abraham was I am, tulad ng pangalan ni Melchizedek, Jesus is King of Righteousness. Siya ang hari ng Salem, meaning peace, shalom. Jesus is King of peace and righteousness in Hebrews chapter 7 verse 2. So kailangan natin ng hari, kailangan mo rin ng pari para mamagitan sa atin sa Diyos. And that is Jesus Christ. So kailangan natin ng tagapagligtas, katulad natin, kailangan natin ng tagapagligtas dahil tayo ay mga nagrebelde sa Diyos. At dahil nagrebelde tayo sa Diyos, Jesus is the only Jesus is able to save us to the uttermost, no? Siya lang po ang tanging makapagliligtas sa ating kalagayan sa mga oras na ito. Kaya po, ang ating mababasa, no? Nakita natin sa verse 21, sinabi ng hari ng Sodom kay Abraham, sa iyo na ang lahat ng ari-arian ko na nabawi mo, pero isauli mo lang sa akin ang lahat ng tauhan ko. Tingnan natin ito bago tayo pumasok dito. So ipinapakita po sa atin sa Bible na kailangan natin ng hari, kailangan natin ng pari, kailangan natin si Jesus, no? Kasi sabi dito, dahil dito lubusan niyang maililigtas, no, through Jesus, maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So makikita natin, lubusan, lahatan ang kaligtasan na nasa atin dahil kay Kristo. So pag sinabi ng Panginoon na lahatan ang kaligtasan, ibig sabihin para sa lahat ito, no? So what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? No? He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? So, sino ba ang laban sa atin? No? What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Kung kayang-kayang ibigay ng Diyos ang kanyang anak para sa atin, di ba? Anong hindi pa niya kayang ibigay sa atin? Dahil kay Kristo. Kung ang lahat-lahat ay nasa atin dahil kay Kristo, so hindi po tayo dapat aasa lang sa tao. So kahit gaano pa sila kayaman, kahit gaano pa sila ka-powerful, para ipagkaloob ang pangangailangan natin, hindi natin dapat iasa sa kanila. Dahil hindi naman sila ang nagbigay ng lahat-lahat sa atin. Ang nagbigay ng lahat-lahat sa atin ay sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. No? Our high priest, our king, our high priest, no? A priestly king na sinasabi po sa atin ngayong umagang ito at pinapaunawa sa atin. So, very tempting po pagdating sa 21 na binasa ko po sa inyo kanina, na kung si Melchizedek ay may daladalang tinapay at pagkain, inumin at pagkain para syempre magbigay ng pasasalamat para sa nangyari accomplishment na ginawa ng Diyos kay Abraham. At ang ginawa po ni Abraham to honor God into the life of Melchizedek, ibinigay niya ay 10 bahagi, no, ng kanyang mga nakuha sa labanan. Lahat ng ari-arian na meron siya, 10 bahagi nito ibinigay niya kay Melchizedek. Ngayon, ito medyo may pagka tempting ang alok ng hari ng Sodom kay Abraham eh. Ano sabi niya? Ngayon, sabi ng hari, di ba? Sa iyo na ang lahat ng ari-arian ko na mabawi mo, pero isauli mo lang sa akin ang tauhan ko. Alam niyo po, medyo good deal naman ito. Alam niyo kung bakit? Kasi mukhang hindi naman lugi si Abraham dito dahil mahuhusay ang tao niya. Ba't niya kakailanganin ng tauhan ng hari ng Sodom? May karapatan si Abraham na magsabi ng yes or even to renegotiate kung tawagin. Pero hindi ito tungkol sa karapatan, hindi ito tungkol sa reward para sa sarili niya. Hindi lang para sa kapakinabangan niya.
Tungkol ito sa pangako ng Diyos sa kanya. Tungkol po ito sa reputasyon o pangalan ng Diyos. Alam niyo po, kung tatanggapin po ito, sabi nga, lahat ng ari-arian niya na nabawi niya, pwedeng gamitin ito ng kaaway na kaya lang naman yumaman ito dahil sa nagbigay sa kanya. Tama? At masarap na sasabihin sa atin ng mga tao na kaya yan yumaman ay dahil sa Diyos. Amen? Sabi po ni John Calvin sa kanyang commentary, no, dito po sa part na ito, kung sinamsam niya kasi yung mga spoils of war, yung mga nakuha sa, yung sinamsam po ni Abraham sa mga nakuha sa labanan at hindi niya isinauli, pwedeng kumalat yung chismis na ang motibo naman talaga ni Abraham ay hindi yung iligtas ang pamangkin niya, kundi magkaroon siya ng maraming kayamanan. No? So para mabantayan ang puso, para mabantayan yung motivation ni Abraham, yung protection niya sa sarili niya, ang paggamit ng pangalan ng Diyos, pinrotektahan niyang mabuti. And besides, ayaw niyang makipag-alyansa sa kaaway ng Diyos. Tayo, sobrang tempting kasi pag may nag-o-offer sa atin. Tama po ba? O-offeran tayo ng magandang trabaho, o-offeran tayo ng tulong ng politiko, bibigyan tayo ng donasyon for a good cause. So may karapatan naman tayong tanggapin ang mga yon. Totoo po yan. May karapatan po kayong tanggapin ang mga yan. May karapatan po kayong bilhin ang makakaya mo na ibigay lang kung anong gusto mo o maluwag sa iyo, sa puso mo. May karapatan kang gamitin ang oras ayon sa kung ano ang komportable sa iyo. Pero ang buhay Kristiyano ay hindi po tungkol sa sarili nating karapatan. Ang pagiging Kristiyano, ang buhay Kristiyano ay tungkol sa karangalan ng Diyos sa atin. Na kung ang Diyos ba ang ating pinoprotektahan sa mga bagay na ating natatanggap. Kaya pakinggan po natin ang sinabi ni Abraham. Tingnan po natin sa verse 22. Sabi ni Abraham sa hari ng Sodom, isinusumpa ko sa harapan ng Panginoon ang kataas-taasang Diyos na siyang lumikha ng langit at mundo. Verse 23, na hindi ako kukuha ng kahit anumang ari-arian na galing sa iyo, kahit sinulid o kaya tali ng sandalyas, para hindi mo masabing ikaw ang nagpayaman sa akin. Diba? Nakita niyo po yung sagot ni Abraham? Ipinakikita niya, mga kapatid, na sa puntong ito, tingnan natin pa yung verse 24, hindi ako tatanggap ng kahit anuman para sa sarili ko. Ang itinuturing ko lang na tatanggap ko ay mga kinain ng aking mga tauhan at pabayaan mo lang sina Aner, Eshkol at Mamre na sumama sa akin sa pagkuha ng bahagi nila sa mga bagay na nakuha nila mula sa labanan. So inulit niya yung El Elyon, ang possessor of heaven and earth, kung sinong may-ari ng lahat ng ito. Inaffirm niya kung anong sinabi ni Melchizedek. No? Yung kanyang decision is not about by himself. His decision is about God. Alam ni Abraham na ito'y wala sa panig ng Diyos. At alam niya kung anong kanyang pipiliin. So bakit siya makikipag-deal sa King of Righteous, no? At sa isang King of Wickedness. So dapat marunong tayo mag-distinguish ng dalawa. Bakit ka makikipag-deal sa isang taong alam mong itinuturing na makasalanan? No? Bakit siya makikipag-deal sa hari ng Sodom? At hawak-hawak ni Abraham ang pangako ng Diyos na siya magpapala sa kanya. Hindi sinumang hari ang magpapala sa kanya. Ito ang pananampalataya ng Diyos. A firm commitment, merong sumpa, merong vow. Iba-iba ito sa ibang-iba po ito sa Abraham sa Genesis 12 na kaya siya yumaman dahil kay Pharaoh at muntik na niyang ipamigay ang kanyang asawa. So ngayon nakikita po natin ang laki ng transformation ni Abraham, no? Now he is growing in maturity in his faith, no, in God. Mula sa pagiging self-centered patungo sa pagiging God-centered.
Mula sa pagiging punong-puno ng self-glory, ngayon punong-puno siya ng God's glory. Mula sa sariling interes, ngayon nagsasakripisyo na ang lingkod ng Diyos na ito for the interest of other people. At kung tayo po ay na kay Kristo, ganito rin ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Lalalim sa pananampalataya sa Diyos, lalalim sa ating pag-ibig sa ibang tao. So kung tayo po ay na kay Kristo, ano po, ang ating warrior king ay siyang nakikipaglaban sa atin. Ang ating priestly king, no, na kung saan siya ang ating pari, siya ang ating hari, no, na kayang ibigay ang lahat ng ating kailangan, no? And we can now respond to the needs of others dahil alam nating nasa atin ang Panginoon, no? If we have a warrior king and if we have a priestly king, no, who gives everything we need, we can now respond to the needs of others. Hindi na sa sarili nating iniisip. So, hindi para makiuso, hindi po para makigaya lang dahil sa mga nagva-viral sa community na kung saan tumutulong para lang mag-viral eh. Marami po mga ano ngayon mga ang tawag dito, mga strategy na kung saan parang mga tutulong ka para mag-trend yung iyong videos. Hindi ko po sinasabing masama yun. But for the sake of another person, hindi mo na kailangang, meron kasing tumutulong na kahit walang camera, pinapakita niya yung kanyang katotohanan kung sino siya. Hindi niya kailangan ng approval ng tao. Tutulong ako, hindi ko kailangang i-video. Tutulong ako, hindi ko kailangang pagkalat kasi hindi naman ako ang dapat maitaas kundi ang Panginoon. So for the salvation of the lost, makikita natin, isa po ito sa mga tinuturo sa atin. To reach the unreached, to disciple our brothers and sisters, to do everything, to risk everything for the glory of God, the good of the church, and the salvation of the nations. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Panginoon na kung saan, kung siya ang iyong ating Diyos, siya ang iyong warrior king, siya ang iyong priestly king, sino ang pwedeng makahadlang sa gagawin ng Diyos sa buhay mo? Kapatid, ang dami niyang tinuturo sa atin sa umagang ito. At nais ng Panginoon maintindihan mo na siya ang hari mo. Kung meron tayong Panginoon, siya ang magbibigay sa iyo ng lakas, lalim ng iyong pananampalataya sa Diyos. At kapag nakikita mo na yung needs ng ibang tao, hindi lang ng sarili mo, isang pagpapatunay ito na pinapalalim ng Diyos ang iyong pananampalataya at pag-ibig sa Kanya sa pamagitan ng pagmamahal mo sa ibang tao. Gusto ng Panginoon na hindi lang tayo makiuso o makigaya, no? Ang gusto ng Lord, gamitin tayo para maligtas ang maraming tao, na maabot ang mga taong hindi pa naaabot, na ma-disciple ang mga kapatiran natin, mga brothers and sisters natin in Christ, na mas lalo silang lumalim sa pagkakilala sa Panginoon at maging tunay na mga alagad ng Panginoon. And to do everything, to risk everything for the glory of God. Isa po sa nakita ko dito sa mensaheng ito, alam natin ang sa Panginoon at alam din natin ang hindi. Huwag po nating hayaan na tayo'y lamunin ng kaaway na para bang isumbat isang araw na kaya ka lang naman pinagpala ay dahil ipinagkaloob sa iyo ni ganito yan, ni ganyan yan. Hindi po. Kaya po tayo bine-bless because we have Jesus Christ into our lives. Matuto po tayong pumili, nasa tamang pagpili at nasa malalim na ating pananampalataya at pagtitiwala at relasyon sa ating Panginoon ang pwedeng maging basihan ng lahat ng ating gagawin. Amen.
Kilalanin natin ang ating Panginoon. Siya ang Diyos nating buhay. Siya ang Diyos na nakakakita ng ating mga puso. Katulad ni Abraham, hindi siya perfect, pero he's growing in maturity in his faith in God. Sana katulad niya na mula sa pagiging makasarili, nakita niya na ang kanyang buhay ay dapat nakasentro, hindi lang sa kanyang sarili, kundi sa Diyos mismo. Sa pagkuha ng self-glory, nakita niya ngayon na dapat glory ni God ang nangunguna, hindi po siya. Mula sa pagiging sa sarili niya lang interes, ngayon, he's willing to sacrifice for the interest of other people. At sinasabi ng Panginoon sa atin kanina, kung tayo na kay Kristo, ganito rin ang mangyayari sa atin. Gusto ng Diyos lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Lumalim ang ating pag-ibig sa pamagitan ng pagmamahal natin sa iba. Tandaan natin, Jesus Christ is our warrior king. Jesus Christ is our priestly king. Magtiwala tayo sa Panginoon at umasa tayo sa Kanya. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang ginagawa sa aming buhay. Thank you, dear God, dahil tinuruan mo kaming lahat, Panginoon, na matutong magtiwala sa iyo. Matuto na talagang kaming lahat ay nakatuon sa nais at kagustuhan mo sa aming buhay. Tulungan mo kami sa aming mga tatanggapin, sa aming mga pipiliin. Lagi naming tingnan kung ito ay para sa iyo at sa ikaluluwalhati mo. Lahat ng tagumpay na meron kami, lahat ng bagay na aming nararanasan sa aming buhay, hindi po kami ang dapat papurihan, kundi kayo lamang. Ang bigyan dapat ng parangal. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita na ikaw ang dahilan ng lahat ng aming pagtatagumpay. Na ikaw ang dahilan kung bakit kami nakakatayo, nakakapagpatuloy sa buhay. Dahil meron kaming Diyos na katulad mo, na higit sa lahat, ikaw po, Panginoon, ang siyang may bigay at tumutulong sa amin. Salamat, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan, ganun din mga kapatid namin. Patuloy naming dinadalangin ang patuloy na kagalingan at kalakasan na patuloy na ikaw po magkakaloob at magbibigay. Maraming salamat po. Ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri sa iyo at pasasalamat. Ikaw lamang ang maparangalan, ikaw lamang po ang madakila sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen at amen. God bless you, mga kapatid. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Nawa po, nagbigay po sa iyo ng encouragement ang mensaheng ito at nagbigay sa iyo ng malalim na relasyon, pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoon at sa ibang tao. Sabi nga lagi sa atin, loving God, loving people. Kung mahal natin ang Diyos, matututunan nating mahalin ang ating kapwa. At para magawa yun, kailangan natin ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Nawa, mga kapatid, sa pagkakataong ito, kung tayo na kay Kristo, tandaan natin, Christ is our warrior king who fights for us. And Christ is our priestly king who gives everything we need. Meron ka ng sundalong magliligtas at lalaban sa iyo, at meron ka pang pari na magkakaloob ng pagpapalang higit sa iyong hinihingi mula sa Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang umaga po at mabuhay po ang ating Panginoong Hesukristo. To God be all the glory. Maraming salamat po.
Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa galak, papu